Matagal na panahon na ang nakalipas noong ang mga Diyos ay nakikisalamuha pa sa mga tao. Isang argumento ang nangyari sa pagitan ng mga Diyosa kung sino ang pinakamaganda sa kanila. Bilang reyna ng mga Diyos na immortal, dapat lang na ako ang pinakamaganda. Mahal kong Hera, maaaring ikaw nga ang reyna ng mga Diyos, ngunit ako ang reyna ng karunungan. At ang karunungan ay kagandahan, at ang kagandahan ay karunungan. Pareho lamang sila. Isa'y ang kalokohan, Hera. Ako ang diyosa ng pag-ibig. At nagtataglay ako ng kapangyarihan ng pag-ibig dahil ako ang pinakamaganda. Tigil. Mayroon akong solusyon sa inyong problema. Iminungkahi ni Zeus na magkaroon ng isang paligsahan upang matukoy kung sino ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. Si Paris, ang prinsipe ng Troy, ang napiling maging tagahatol sa paligsahan at magdedesisyon siya sa pamamagitan ng pagbigay ng mansanas ni Zeus sa nanalo. Aba, oras na para umalis, kaibigan. Sandali. Huwag mong kainin ng mansanas dahil galing yan sa mga Diyos. Mga Diyos? Kay Zeus mismo. Pinadalhan ako ni Zeus ng mansanas? Ito ang gantimpala na ibibigay mo sa isa sa amin na sa tingin mo ay ang pinakamaganda. Isa itong karangalan, dakilang Paris. Ngayon, makakatipid ka na ng konting oras. Ipagkaloob mo sa akin ang mansanas at bilang reyna ng mga Diyos, bibigyan kita ng kapangyarihan. Bilang prinsipe, meron kang kapangyarihan. Ipagkaloob mo ang mansanas sa akin at bibigyan kita ng karunungan. Magiliw na Paris, matalino ka na talaga noon pa man din. Ipakita mo ito sa pamamagitan ng pagbigay sa akin ng mansanas at ibibigay ko sa iyo ang pag-ibig ng pinakamagandang babae sa buong mundo. Oo, alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Si Helen ng Sparta. Ngunit kasal na siya kay Haring Menelaos. Isang abala lamang, sinisigurado ko sa'yo. At siya ay anak ni Zeus at immortal din tulad natin. Hindi ito magugustuhan ni Zeus. Ako na ang bahala kay Zeus. Maganda siya, di ba? At mapapasayo siya kapalit ng mansanas na iyan. Mukhang hindi ito magandang ideya. Kung tama ang propesiya tungkol sa akin, natatakot na ako para sa kanya. Propesiya? Isang panaginip lamang iyon ng iyong ina. Hindi masusunog ang Troy mula sa iyong mga kamay o kung ano paman. Itinakwil ako ng mga magulang ko at inabandona upang maging pastol dahil sa panaginip na ito. Paano ka nakakasiguro? Dahil nakabalik ka na bilang prinsipe at naging pinakadakilang kampyon ng Troy. Ngayon, inaalok kita ng oportunidad upang makuha ang puso ni Helen. Anong masasabi mo? Ngayon, ganito ang magiging plano natin. Iyong kamahalan. Hindi na kailangan ng formalidad mula sa iyo, aking mabuting Paris. Anong may paglilingkod ng Sparta sa prinsipe ng Troy? Diplomatikong formalidad, Haring Menelaos. At siyempre, ikinagagala kong makasama kayo. Natutuwa akong marinig yan. Matagal na panahon na rin. Halika, sabihin mo sa akin ang lagay ng iyong ama. Ang aking asawa, Helen. May gusto akong ipakilala sa iyo. Magandang araw, Reyna Helen. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko sa'yo. Ako si... Sandali, nais kong hulaan ang pangalan ng prinsipe na narito at bumisita sa akin. O sige.
Mahirap ba, kamahalan? Oh, hindi, Ginoo. May iniisip lang ako. Ano naman yun? Gaano mo gusto na magsabi ako ng totoo? Tungkol sa pangalan niya? Tungkol sa lahat, aking hari. May narinig akong kwento tungkol sa isang prinsipe mula sa Troy na kilala sa pagkakaroon ng magandang itsura at maistilong pananamit. Ikaw si Paris, prinsipe at kampiyon ng Troy. Tama ba ako? Tama ang mga sinabi mo, Helen. Ito, si Paris mula sa Troy. Ikinagagala ko po na makilala kayo. Mukhang may katotohanan ng mga narinig ko. Mabuti. Kung gayon, magsasalo-salo tayo mamayang gabi para sa pagdating ni Prinsipe Paris. Isang karangalan para sa amin ang makasalo ang isang Trojan. At biglang tumuyo yung oso at sabi niya, hindi, pero sa tingin ko, ikaw kaya mo. Ipaalala mo sa akin na huwag akong mangaso kasama ka. Isa kang pambihirang mananalaysay, Prinsipe Paris. Maraming salamat, kamahalan. Para sa Sparta. At para sa Troy, habang buhay na pagkakaisa. Sayaw para sa Reyna? Ikatutuwa ko yun. At sino naman yan? Wala akong ideya. Sa tingin ko dapat kong malaman ito. Mukhang magandang ideya, maliban na lang kung... Maliban kung ano? Wala, huwag mo nang intindihin. Ano naman tong isa rito? Maliban kung ano? Maliban kung hindi mo planong manatili, yun lang. At bakit hindi ako mananatili rito, Paris? Sumama ka sa akin, Helen, sa Troy. At bakit ko naman gagawin yan? Dahil mahal kita ng higit pa sa iba, Helen. Ngunit hindi mo pa ako kilala. Pag-ibig ang kasama ko sa mga oras na wala ka. At nakikita ko ang pag-ibig na to sa'yo. Naghihintay ang barko para sa'yo. Halika, ipapakita ko ang pag-ibig na singdalisay ng liwayway at sigbanayad ng ulan. Dalhin niyo na kami sa laot. Madali! Ano yun? Hindi ako naging totoo sa iyo ngayon sa Sparta. Nakita mo, matagal na rin kitang minahal sa malayo. Hindi kita kilala, ngunit lagi kitang nararamdaman. Dito, malapit sa akin. Nakatadhana tayo para sa isa't isa, mahal ko. Hindi titigil si Menelaus sa paghahanap sa akin. At kapag nalaman niya kung nasan ako... Makakalaban niya ang mga Diyos, sapagkat sila ang nagbuklod sa atin. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko. Ano? Ano yun? Kahit sa lalim ng gabi, nagdinining kang parang bituin sa puso ko. Magkwento ka tungkol sa Troy. Mahal na Reyna, gising na po ba kayo? Kamahalan?
Mga kawal! Helen! Maghanap kayo sa paligid. Halughugin niyo ng mabuti. Kamahalan, may dalawang tagapaglingkod na nakakaalam kung nasaan ang Reyna. Dalhin sila rito! Balik sa trabaho. Tipunin ang konseho ng digmaan. Opo, aming kamahalan. Paris! Paris! Nahanap din kita! Ang galing naman, ha? Oo. At bakit mo naman ako hinahanap, aking pinsang Elia? Hindi mo ako maluloko. Ako rin. Kailangan nating mag-usap. Paano siya makikipagtalo sa dahilan ng mga Diyos? Si Aphrodite yun. Ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang nagdala sa amin. Tama na! Si Helen ang asawa niya at ang reyna ng Sparta. Malaking panganib ang dulot ni na Haring Menelaus at ng kanyang kapatid na si Haring Agamemnon sa hindi pagbalik sa nararapat niyang tahanan. Pero Ama, Hindi ito isang negosasyon, Pares. Hindi kakayanin ng Troy na magkaroon ng kahit anong alitan sa kanila. Kung maaari lang. Nakaupo ako rito at nakikinig sa mga mortal na nagpapasya ng kapalaran ng immortal na anak ni Zeus. Tama ang sinabi ng iyong ama tungkol sa aking asawa at sa kanyang kapatid. Hindi sila basta-basta susuko. Ngunit maging ako rin. Mahal ko ang inyong anak ng buong pagkatao ko at hindi ko kayang mawalay sa kanya ng tuluyan. Bilang hari, nag-aalangan ako sa isang komprontasyon sa Sparta at sa kanyang mga kakampi. Ngunit mas nag-aalinlangan akong itaya ang galit ng mga Diyos sa pagbaliwala sa nais ng puso ng isa sa kanila. Lumalabas na labis kong napamunuan ang aking kaharian. Malugod ka namin tinatanggap, ngayon at magpakailanman. Ipatawag ang mensahero. Magpadala ng mensahe kay Haring Menelaus na ang banal na pag-ibig ay hindi basta-basta na lang matitinag. Helen, na ngayon ay isang Troy, ay mananatili rito. Tiwala ako sa magiging hatol mo rito, Aphrodite. Hindi ko hayaang magkaroon ng isa pang digmaan dahil sa pangingialam mo. Oh, ano ka ba, Zeus? Natagpuan ng iyong anak ang tunay na pag-ibig. Araw ito ng selebrasyon. Huwag nating pag-usapan ang tungkol sa mga giyera. Isa itong maling pag-iibigan na magbubunga lamang ng hindi maganda. Kung namunga man ito, kung gayon ay pitasin natin at kainin ng buong puso. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Aphrodite. Kung nagkataon na mapahamak si Helen, ikaw mismo ang pipitasin ko mula sa puro ng mga Diyos. Oo, sige. Asahan nating hindi dumating sa ganon. Maaari ka nang bumalik sa Troy. May mensahe po ba kayo sa hari, aking kamahalan? Oo. Mayroon akong mensahe sa inyong hari. Isang mensahe na ako mismo ang maghahatid. Sunduin ang aking kapatid. Lahat ng Spartans, ngayon, maglalayag tayo upang bawiin ang ninakaw nila sa atin. Kapag narating na natin ang destinasyon, mabilis tayong susugod at walang anumang awa ang hihilingin at wala ring awa ang bibigay. Achilles at Philoctetes, hamunuan niyo ang pag-atake natin. Ngayon humayo kayo! Lumaban kayo para sa sarili ninyo, para sa isa't isa, para sa hari, at lumaban para sa Sparta! Sa Troy!
Walang hukbo sa mundo ang makakalaban sa puwersang ito. Hindi hukbo, kundi isang babae. Oh, at ang magandang babaeng tulad niya. Isang muka na naglayag ng 1,000 barko. Hay, kung sino man ito, siguradong pareho kayo ng pangangatawan. Sa tingin mo? Sa totoo, hindi. Kalimutan mo na. Tama ka. Prinsipe Paris, Oh, ano yun? Panginoon, hinihiling ng hari ang inyong presensya sa digmaan. Sa digmaan? Magmadali raw kayo. Mga barkong pangdigma? Mga barikong pandigma ng Sparta at Mycenaean. Paniguradong 1,000 ang bilang nila. Hinihiin nilang pakawalan natin si Helen o ilalabas nila ang galit ng kanilang hukbo. Naghayag sila ng pakikipagdigma sa atin para... Sa isang babae. Sinabi ko sa'yo, hindi sila titigil. Hindi ka dapat naririto. Hindi ako sang-ayon, mahal ko. Ito ang tamang lugar kung nasan ako dapat. Madali kayo. Si Menelaus at ang kanyang hukbo ay darating na sa loob ng 1 oras. Hindi ito ang nais ko para sa'yo. Para sa atin. Para sa Troy. Ako rin naman, mahal ko. Ngunit ito ang kabayaran ng pag-ibig. Magbabayad ako ng 10 ulit para lang manatili sa loob ng yakap mo. Paris. Babaguhin ko ang bituin sa langit kung bibigyan pa tayo ng isang pang-araw. Mangako ka sa akin. Kahit ano. Nahahanap ka. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Tinanong mo kung gaano katapat ka dapat sa akin. Ngayon nagmamakaawa ako. Hindi ako tatagal sa laban na ito at kahit ang Troy man. Nakita na ito ng aking ina matagal na pero ikaw, mabubuhay ka ng mahaba at masayang buhay malayo sa panganib ng giyera. Ipangako mo na makakakita ka ng taong magpapangiti sa ulit. Hindi ko kaya. Kaya mo at gagawin mo. Kailangan na nila ako. Ipangako mo. Ipangako mo, Helen. Pangako. Ang digmaan na nangyari sa araw na yun ay simula lamang ng isa pang malaking hidwaan sa kanilang pareho. Isang digmaan na magtatagal ng 1 buong dekada. Ito ang tinatawag na Trojan War. Di nagtagal, ang malaki at matibay na pader ng Troy ay binigyan sila ng lamang laban sa Spartans. Naubos ang ilan sa malalakas na sundalo ng mga Spartans at ito ang dahilan kung bakit ang mga hukbo ni Menelaus ay nagpanggap na umurong. Isang tuso at matalinong estratehiya. Walang ideya ang Troy sa ginawa nila pagkatapos. Gumawa ang hukbo ng Sparta ng 1 kabayong kahoy sa loob ng 3 araw. At inialay ito sa templo ni Athena, ang diyosa ng digmaan, sa Troy, isang tanda ng pagtatapos ng digmaan. Ang mga Trojans na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang pagkapanalo ay ipinasok ang kabayong kahoy bilang simbolo ng panalo nila at ipinwesto ito sa labas ng templo ni Athena bilang alay sa kanya. Ngunit pagsapit ng gabi, si Achilles at ang mga kasama niya ay dahan-dahang lumabas sa kabayong kahoy at binuksan ang pasukan ng Troy. Maraming buhay ang nawala. Dumanak ang dugo ng marami.
para sa kanyang iniibig na si Helen, si Paris ay isinuko ang kanyang mortal na buhay. Para sa isang babaeng immortal, maraming buhay ng mga mortal ang nakitil. Nabawi si Helen at dinala pabalik kay Menelaus at iniwan nila ang wasak at sira-sirang Troy kung saan walang mabubuhay na tao sa mga susunod pang siglo. Ang pag-ibig na namagitan sa immortal na anak ni Zeus at ng isang mortal ay naging dahilan ng napakalaking pagkawasak. Ngunit hindi ito kaiba sa ibang kwento ng tunay na pag-ibig at ibang kwento ng pagmamahalang labis na nag-iiwan ito ng mga wasak na syudad at kaharian at kasaysayang tumutusok sa puso.